So na-mention niyo po yung obligation. Hindi ko naman sabihin like pupunta tayo sa controversy na yun. Pero yung controversy obligado ang anak na magbigay sa parents. I know it's a dividing issue pero for me gusto ko lang din marinig yung thoughts niyo about um your parents holding you like responsible sa mga pabayarin kayo yung ginagawa nilang what do you call this, yung parang insurance, Insurance. yeah, yung ganon. So Retirement oh retirement yeah, plan. retirement plan. Yun yung tamang term. So for me I think kasi sa side ko po kasi medyo I'm more like privileged enough na para hindi ako inoobligahan ng parents ko mag ganon. If magbibigay man ako, um it's grateful for them na tuwan-tuwa sila kasi nagbibigay ako pero hindi nila ako parang inoobligahan. For you po Sir A at Ma'am B, like paano niyo i-juggle kung na-experience niyo yung same responsibility and same obligation na yun? For me, actually, since I started working, ano na talaga ako, parang kumbaga, I set my limits. Parang kumbaga, sa sweldo ko na to, ang kailangan ko lang magastos dito. Actually, na-discuss ko natin sa podcast namin before. Like, for example, ang sahod ko is nasa 10,000 pesos. Ang gagastusin ko lang doon is 5,000. Kung ano ang aabutin ng 5,000, yun lang may i-share ko. Yung sa 5,000 na yun, kasama na yung allowance ko for the whole month and kung ano yung ibibigay ko sa bahay. Parang gano'n. Parang kasi syempre, as I always say sa podcast namin, at the end of the day, yung sarili mo lang tutulong sa'yo. Eh. So you shouldn't keep all what you got para meron ka in case na may kailangan kang panggastusan, hindi mo kailangang humingi sa ibang tao. At least you have your own money and hindi ka nagkukulang dun sa obligations and dun sa mga parents mo, di ba? At least you are still giving something, but you have to limit yourself. Learn to say no when it comes to monetary value. Pag mga gastos-gastos na hindi naman masyadong importante, hindi ko talaga ginagastusan. Hello, ako naman. Yeah. Oh. Masyado seryoso. Ang seryoso eh. Hindi, ako naman, personally, hindi naman ako kinausap ng mama ko kasi mama ko lang wala na ito yung obligasyon mo dito sa bahay, ito yung bibigay mo, ganyan. Pero parang parang pagiging grateful ko din sa kanya, naming magkakapatid, nagi-give back talaga kami sa kanya. So parang allowance namin sa kanya doon. Mhm. So parang given na yun sa amin. Pero dun sa question mo talaga, gusto ko na actually i-break yun. Kaya siguro ngayon at my age, hindi pa rin ako nag-aanak kasi parang feeling ko, hindi ko pa talaga kaya. So gusto ko na i-break yun. Sa ngayon, yes, monthly pa rin ako nagbibigay sa kanila, pero hindi naman sa inuobliga. Pero alam mo yung given na kasi yun eh, na Mm. bibigyan mo ng allowance yung parents mo kasi gusto mo, gano'n. Mhm. Ang say ko doon, hangga't siguro kaya natin na i-break na yung gano'ng nasa culture natin 'no, parang ang hirap kasi nakakatakot sabihin sa kanila na, hindi maganda." Pero totoo naman kasi 'di ba? Imbes na parang para sa sarili mo na lang, imbes na nakakapag-invest ka, magbibigay ka pa sa kanila. Pero sa akin, uy, hindi masama yung loob ko, baka nanonood yung magulang ko. Hindi masama yung loob ko, masaya ako magbigay, masayang-masaya. Pero yung mga oobligahin mo talaga yung anak mo, parang i-break na natin yung cycle na yun. Yun yung Oh. take ko. Ang Well, ganda that's kasi I mean we both kahit papaano naman we all agree na kung magbibigay man, I mean para bukal sa puso, hindi siya yung like Mm. obligated talaga unlike other people na alam mo yun parang sinasabihan talaga ng parents na uy kailangan mo bayaran to kahit hindi naman talaga or ginagawa talaga nilang life insurance yung mga anak nila even at the young age na sinasali nila sa mga ano 'no, sa mga contest sa mga gano'n. At least kahit papaano, we have the courage na i-break siya sa cycle na 'yon. Kasi hirap naman talaga ng buhay, hindi naman puwede lahat iobliga sa anak. Mm. and hindi So, naman lahat pangarap ng anak kayang punan yung mga obligasyon na yan. Kasi syempre sa family niyo, hindi lang naman ikaw ang kailangan na gumastos dun eh. Parang kumbaga
kung only child ka, syempre, no choice, di ba? Parang kumbaga, ikaw lang talaga ang asahan ng parents mo. Pero pag, ano kasi, pag kunyari may mga kapatid ka, dapat, kumbaga, fair share, kumbaga. Mm. Equity, kumbaga. Kumbaga, Mhm. kung ikaw yung pinakamataas na sahod, syempre, mas mataas yung share mo. Pero, at least, they should share something from their salaries din, di ba? So, hindi naman masyadong mahirap yung ganun na tulong sa pamilya mo. Pero syempre, there are some days na kahit mapapaisip ka din na kung hindi ako nagbibigay ng ganito, dapat may ganito na akong mga bagay. Gaya nga yung sabi ni B kanina, nakapag-invest ka na or kaya may mga properties ka ng mga gusto mong bilhin before, di ba? Pero no, parang kumbaga, hindi naman tayo nagsisisi o kaya nalulungkot kasi tumutulong tayo sa pamilya natin. Kasi na-build naman sa ating mga Pilipino yun na parang ah, pag nagkaroon tayo ng trabaho, tutulong tayo whether hihingi man sila or hindi. Tutulong tayo, di ba? Magbibigay tayo sa pamilya natin. Do you think yun yung isa sa mga hindi ko sana sabihin yung word pero toxic na part sa culture natin. I know it's kind of harsh na sabihin toxic, but if you look at it at the wider scope, para bang kapag kailangan mag-work yung anak after college para makapunan yung mga kailangan sa bahay, tapos ito na yung nag-uumpisa na mangingi yung mga magulang na nak, meron ka siyang 5K, yung parang ganun, that sort of thing. Sige. Sige mo na. Totoo, ang hirap niyang sagutin. Pero, um, ano kasi, case to case din kasi 'to, eh. Alam mo Mm. 'yun? Masyado siyang malawak na i-discuss. Pero para lang masagot, general na sagot ko talaga is yes. Well, for me, yes. Case to case nga talaga to. Depende din naman kasi sa situation niyo ng family niyo. I mean, kung yung family niyo naman is yung hirap na hirap talaga. So, parang Tulungan. kumbaga, you won't take it as toxic culture. Kasi nga, ano siya parang kailangan mo talagang magtrabaho para matulungan yung pamilya mo. Kasi syempre, kung iisipin man natin yung mga nasalaylayan ng lipunan sa Pilipinas, talagang mahirap ang buhay nila, 'di ba? So, once na nagkaroon ng trabaho yung anak nila, yun na yung ano nila yung parang yung nasa mindset nila na ito na yung tutulong sa akin, kailangang tumulong sa akin, ganun. Ang mali lang kasi din sa ginagawa ng mga nandun sa laylayan is once na may nag-work dun sa pamilya nila, magi-stop na yung parents na mag-work. 'Di ba? Hindi na nila i-continue yung pag-work nila dahil may inaasahan silang tao na magpupunan na ng mga gasusin. Which is, for me, magiging toxic lang yung culture na yun kung ganun nga na alam mo yun, yung pinaako mo na lahat ng responsibilidad sa isang tao na hindi mo na siya tinulungan. Dun lang siya papasok na toxic for me. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.